Pinupirma naman mga otoridad ang pagkasawi na hindi bababa sa 20 katao sa Northeast China matapos masunog ang isang kainan. Habang mga kabataan masayang inabangan ang kauna-unang sperm cell race sa Los Angeles, California. At detalye sa sentro ng balita kay Joyce Salamatin. Nasa 22 ang patay matapos masunog ang isang restaurant sa Liaoya City sa China nitong Martes. Sa mga bidyong kumalat online, makikita ang makapal na usok at matinding apoy na bumalot sa dalawang palapag na establishmento. Ilang bumbero at paramedics ang agad na rumisponde sa lugar. Pinaiimbestigahan na ni Chinese President Xi Jinping ang nangyaring sunog. Nabatid na sunod-sunod ang mga insidente ng sunog sa China nitong mga nakaraang buwan na sinisisi sa mababang safety standards at kulang na pagsunod sa building codes. Nanindigan si newly elected Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi ito magpapatinag sa mga pagbabanta ng pamahalaan ni US President Donald Trump. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na taripa ni Trump sa mga Canadian products na tinawag niyang banta sa soberanya ng Canada. Sa election victory speech ni Carney, muling binigyang diin nito ang kanyang tindig sa pagbabago ng relasyon ng Amerika at Canada. Diretsahang sinabi ni Carney na hindi niya kailanman hahayaan na masakop sila ng Estados Unidos. Sa Los Angeles, California, kakaibang race competition ang inaabangan ng ilang kabataan. Sa halip kasi ng mga atleta, mga active sperm cell ang nagpaligsahan. Sa ilalim ng microscope, inilagay ang semen samples ng mga kalahok sa microscopic tracks gamit ang 3D animation na ipakita sa audience ang aktibong galaw ng mga sperm habang nag-uunahan sa finish line. Ayon sa 17 years old na event organizer na si Eric Zhu, layunin ng kakaibang kompetisyon na itaas ang awareness sa issue ng male infertility. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.